Okay, saksak ko lang yung guitar. Kukonek ko siya sa computer. Okay. Record ko yung sounds para direkta sa computer through USB recording. Para talagang puro yung sounds na mare-record. Ay, para mapakinggan natin na maayos. Saksak ko lang din yung ano ko. Para ma-monitor ko yung tunog. So, bale, papunta tayo sa live mode. Yan tayo. So, wala akong sinelect na patch. Start tayo sa scratch. Tapos, ito yung manual para makita natin yung amp model na gagamitin. Okay. So, ito yung on muna natin pala. Yung activate natin yung amp. Yan. So, dito meron tayong 9 slots. Okay. So, position 1 hanggang 9. So, dito siya nasa-select sa amp type. Okay. So, dito, 1 and 2, clean. So, clean type siya. Tapos, 3, 4, 5, overdrive. Okay. Tapos, 6, 7, 8, 9, distortion. Okay. Try natin yung position 1. Ito siya, position 1. Okay. Tapos, ito yung position 2. So, kung mapapansin nyo, dapat magkaiba siya ng tunog. Kasi magkaibang amp to eh. Yung isa, AC30HW na Vox. Yung isa, Fender Twin Reverb. Okay? Pero kung papansinin nyo, 1, 2, walang pinagbago yung tunog. So, hindi niya na-activate tong nakaprogram na mga amp model. Try naman natin sa number 3. Supposed to be overdrive siya. Number 3. Yan. Ganun pa rin yung tunog, hindi nagbabago. O, try natin yung 4. Ganun pa rin. Dapat overdrive na yan. O, taasan natin yung gain. O, todo na natin yung gain. Todo na natin yan. Wala pa rin gain. Try natin yung 5. Plexi 100. Siya pa rin. Kahit saan ko ilipat, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so balik natin sa 5. Tapos, number 6. Supposed to be a number 6 ay distorted na. Marshall JCM 800. Kaso yun pa rin. Ngayon ito. Lower ko lang yung volume. Tapos yung amp. Tignan natin yung number 7. Distortion din siya. Ayun. Nag-activate. Dito nag-activate na siya. Tapos number 8. Distortion din. Yung power shell ng Engel. Oh, di ba? Bumalik sa clean tone. So, wala na naman siyang amp model dito, number 8 na slot. Try naman natin yung number 9. Yan yung last. Meron siya. Ito yung Mesa Boogie. Okay, so balik tayo sa pinaka first. So, ang meron lang dito, itong lead, number 7, tsaka number 9. The rest, pare-paras lang ng tunog. Wala siyang amp model. Para siya naka-off. Okay, galawin naman natin yung mga equalizer. Position 1. Ayan, iniikot ko siya. Nakikita nyo naman sa camera, diba? Wala nagbabago. Kahit itong gain, wala. Oh. Off natin lahat. Todo natin. Oh, para obvious sana. Kaso wala tayong marinig eh. Slot 2, ganun din. Gain, wala. So, lahat yan para-paras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, ito, number 5, number 6. Wala eh. Pero, try natin yung number 7 na effects. Yan. Ngayon, gagalawin ko yung mga equalizer. Pakinggan nyo ah. So, alam mo nagbabago at nag-iba yung tunog, 'di ba? Kasi nga distorted na dapat. Distortion na tong PV. Tapos babalik tayo sa 7. Number 8, number 8 na 'to. Yun na naman. So, dalawa yung issue. Hindi nag-activate tong mga amp tsaka yung equalizer. Ang meron lang dito sa slot ng mga amp module ay 7 at 9. Okay? So, yun lang. Kasi
binili ko siya, hindi ko agad siya ma-explore, di ba? In-explore ko naman. Tapos, napunta pa ako sa distortion agad. Nakita niyo naman yung mga nirecord ko. Puro distorted na kanta. Tapos ngayon, bala ko sana mag-record ng clean. Siyempre, mamimili ako ng clean tone, na parang acoustic yung tunog, ganun. Kaso, tinignan ko yung mga clean, dalawa, hanggang nakarating ako sa 5, ganun yung nangyari. Walang nagbabago sa tunog at walang kwenta yung equalizer, di gumagana. So, sayang kasi gusto ko pa naman tong M-Wave. Ang ganda ng effects na to. So, nagamit ko pala siya sa distortion. Hindi ko alam kung firmware yon kasi in-update ko siya sa version 38. Yun yung nasa website nila ngayon, latest. Kung pag-update ko, doon palang nagkaganito or nung binili ko ganun na kasi hindi ko pa nga na-explore. So, sana magkaroon sila ng fix dito. So, nanghinayang ako. Bago pa lang to. Papakita ko yung ipa-flash ko sa screen kung kailan ko siya nabili, kung kailan siya dumating na deliver dito. Sana makarating din to sa M-Wave, sa kumpanya nila, sa gumagawa, sa mga technician. At sana, ma-fix to as firmware bug or siya, kumbaga, maayos sa firmware kung yun yung issue. Sana hindi sa hardware kasi sayang yung pera, di ba? Although mura lang siya, yun nga, nakakapanghinayang kasi hindi mo magamit ng yung nila mismo, yung product, kung ano yung dapat paggamitan, yung tunog na gusto mo dapat na nandyan sana, wala. So, yun lang. So, sa mga late makakapanood ng video na to, mag-comment lang kayo. Bali, i-update ko siya sa comment kung naayos ba to, kung anong nangyari sa kung may response ba yung M-Wave. Okay? So, yun lang. At sana supportahan niyo yung bagong channel ko. Okay? Kita-kits next video ulit tayo. Okay? Bye.